I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Ito, panglabas na bansa guys, itong videos ko, Ito si President Trump. Alam nyo, mga kababayan, maraming galit dito no? Pero, minsan, titingnan din natin yung mga magandang nangyayari na ginagawa niya. Tulad nito, mga bes, Ito, matatawag ko lang siguro sa kanya is, napakagaling na Pangulo dahil peacemaker ang datingan para sa akin, So, alam po natin, sa Gaza at saka Israel, talagang matindi ang bakbakan dyan, ilang taon na, dalawa, magtatatlo na, Tingnan nyo naman, ang mga nangyayari. Panahon pa ni Biden yan, pero walang nagawa si Biden. Pero nung si President Trump, ang naging presidente, I'm very happy kasi, panawagan niya kasi, soon, sa Gaza ay magiging peaceful na, babalik na po sila sa dati. Kung nakikita nyo dito sa ating video, ayan mga kababayan, nakakaawa talaga sila sa totoo lang. Alam nyo, kahit ibang lahi yan, pero nung ginawa tayo ng Diyos, ay pareho lang po bilang isang tao. Nakakalungkot yung lugar na yan. Tingnan nyo naman mga bes. Talagang binagyo ng mga baril, kawawa. Kaya nagsasuffer talaga sila ng husto. Actually, kung sabi ko nga, kung magbabasa po kayo ng Biblia, yan po ay nasa Biblia na po yan. Nakatala na po sa Biblia. Hindi na po ako nagtataka, hindi po ako nagugulat because I'm reading the Bible, mga beswa. At alam ko na itong mga pangyayari sa mundo ay ito po ay nakatala po sa Biblia. So, nakakalungkot itong mga nangyayari sa kanila because wala man lang nagtangkang pag-ayusin sila, mabigyan sila ng pag-asa sa buhay, na makabalik sila sa dati nilang pamumuhay. So, yung yung walang gagalaw, pero nung dumating si President Trump, nagkaroon po ng pag-asa. Israel at saka ang Gaza. Ngayon, ang saya-saya kasi bumalik na sila sa dati. Kasi yun po ang panawagan ni President Trump. Sabi niya, pag hindi po tumugon, pag hindi tumigil itong mga bandidong Hamas na ito, may kalalagyan talaga sila. So, ako'y natutuwa dahil binigyan sila ng taning mga bes ni President Trump. So, alam niyo, hindi ko man sila kadugo, hindi ko man sila ka-religions, pero mga kababayan, we always remember, God created us as a human being. Pareho lang tayong ginawa bilang tao. Galing po tayo lahat sa alikabok na ginawa ng Panginoon. Ang malaking diferensya lang po sa bawat isa is magkaiba po tayo ng lengguwahe, hindi tayo magkasama sa isang bansa, may kanya-kanya silang mga lugar, 'di ba? Ito po ay ng Panginoon ito. Kumbaga, tinadhana ng Panginoon na kanya-kanya tayong bansa na kinaroroonan. Si Lord ang may gawa nitong lahat, mga bes. Yung bawat lengguwahe, yung mga rules, lahat as in, religions, talaga namang ang Diyos makapangyarihan. At wala din imposible sa Panginoon kung mayroon din ng isang tao na bilang tulay para pag-ayusin ang isang bansa. Kaya saludo rin ako kay President Trump. 'Di ba? Sabi niya dito, tingnan niyo. Sabi dito ng Taiwan Plus News 2 days ago ito. US President Donald Trump says Gaza will soon have a peace plan. Despite optimism from all sides, the details are murky and it's uncertain how will the final deal will hold. You see? So, ako'y natutuwa talaga. Dahil dyan, sa panawagan ni Trump, na binigyan niya ito guys, mayroong mayroon siyang statement tungkol dito Alam nyo,
Sabi ko, ito, magaling itong Pangulo na ito. May pusong ano din may pusong malasakit din si Trump, sa totoo lang. So, ito po ang nangyari, ito, pagkatapos yung panawagan niya, tinaningan niya, mga kababayan, yung mga bandidong Hamas. Sa totoo lang, tinaningan niya, pag hindi kayo huminto, may kalalagyan talaga sila. Talaga sinasabi ko sa inyo. Ito, po ng News 5, God is great. Yes, God is great. God is good all the time. And God is very powerful. Yan ang sigaw ng mga Palestinong nagtipon-tipon sa isang kalsada ng Khan Yunis sa Gaza nitong Wibis, October 9. Ipinagdiwang nila ang kasunduan ng Israel at ang Hamas sa unang bahagi ng peace deal na matatandaang inaayos ni US President Donald Trump para sa Gaza. You see, mga bes, he is a peacemaker man. You know? At ito naman ay nakatala din sa Biblia, mga kababayan. For sure, ang Amerika, ibibless ni Lord yun eh. Di ba? Kasama sa kasunduan ang tigil putukan at palitan ng mga bihag na posibleng maging simula ng pagtatapos ng halos 2 taong digmaan. Agoy, grabe Naabot ang kasunduan sa pamamagitan ng hindi direktang usapan sa Egypt isang araw matapos ang anibersaryo ng malawakang opensiba ng Israel sa Gaza na nagsimula noong 2023. Well, witness tayo dito, mga bes, nasubaybayan po natin itong kaguluhan ng Israel at saka sa Gaza. Bagamat ito ang pinakamalapit na hakbang tungo sa kapayapaan, sinasabing kulang sa detalye ang plano at maraming isyong hindi pa rin malinaw. Kaya posible pa rin umano itong mabigo gaya ng naunang pagtatangka. Yes. Well, kung lahat naman tayo ay magkakaroon ng pagdarasal para sa kapayapaan ng, walang imposible sa Panginoon, mga kababayan. Tandaan po natin, ang dasal ay napaka-powerful po yan. Kaysa mga bomba o anumang klaseng digmaan or baril ang ginagamit nila. Ang dasal ay napaka-powerful. 1, 2 man o 3. Magdasal tayo para sa kapayapaan, dinidinig tayo ng Panginoon. Ito po ay matutupad kung ang puso natin ay buo, na may kalakip na pananampalataya, na gusto mong magkaroon ng pagkayapaan sa bawat isa, ay ito po ay didinggin ng Panginoon. Nasa Biblia rin po yan. So, ayan, So, ngayon, ay babalik sila sa kanilang normal na buhay. Kaya magpasalamat po tayo, Papasalamat tayo kay President Trump, mga kababayan, sa napakagandang ginawa niyang hakbang talaga, na sana po ay matigil ng tuluyan. Tingnan nyo naman ang lugar na yan, mga kababayan. Wala nang naiwan kahit isa. Tingnan nyo naman, grabe, Sus Mariusip, parang inararo ng nakakalungkot. Ano ba yan? Diba? Nakakadismaya ng husto tandaan po natin, mga kababayan, tayo mga tao dito sa lupa, dapat minsan iwasan natin yung nagmamataas Lagi tayong mananatiling magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Kasi si Lord dapat siya lang ang pinasalamatan natin sa mga bagay na nangyayaring maganda sa buhay natin, mga kababayan. Without God, we are nothing in this world. Totoo po yun. Bagamat ang daming nasawi, pero wala tayong magawa. Yan po ang kapalaran ng mundo. So, uli, magpasalamat tayo kay President Trump sa kanyang napakagandang akbang para magkaroon po ng peaceful ang Gaza at saka ang Israel. So, yun, mga bes, panglabas na bansa na content. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines.